Magandang umaga guys. Magandang umaga guys. Time check ano na pala. Alas 6 na. Ako nga pala bantay ngayon guys sa tindahan. Maaga kami gumising kasi guys blood chem ang misis ko kasi nung isang araw parang ewan ko sa babae na yun, dati low blood yun tumaas ang BP niya, umabot ba naman ng 140, pero sa awa at tulong naman ng Diyos itong mga nakarang araw bumaba na siya sa 130, tapos hindi naman pala basta-basta bibigyan ng gamot ng doktor yun kasi nagpunta kami sa Manggahan, kailangan magpa-blood chem muna daw siya, yun binigyan siya ng blood chem request sa referral sa, kasi yun lang ang medyo pwede siya cordon. At the same time mag-a-assist si Mayor, yun lang ang nila, yung kumbaga sa exclusive nila, yung pagka gusto mong magpatulong sa sa blood chem sa cordon, ang aga-aga kailangan alas 5 nandun na siya. Paano nga mabunta kasi sa rito alas 5 na mismo, sabi ko pwede pa naman yun, may pataan pa rin naman yun kahit dumating ka lang alas 6 dun. Sana lubilan dito may sa katuparan naman ng pag-blood chem sa kanya kahit na medyo late na siya. Mahaba naman na yun kasi 10 na siya nag-fasting ay alas 5 dapat 9. Ay dapat mali ang fasting niya, dapat nag-fasting pala siya alas 8, ay bahala na kung probahan siya, siya nakakaalam nun siya yung sinabihan nun sa kung anong oras na mag-umpisa. Alas 8 siya nag-fasting kasi alas 5 siya pinababalik alam po pagka alas 5 pinababalik kailangan alas 8 fasting ka na parang 10 hours ang kailangan doon, kaya kailangan alas 8 fasting ka na. Pag 10 pala kailangan pupunta ka alas 8 naman. Pagka alas 5 kailangan alas 8 fasting sana ng last meal mo na yung alas 8, pag alas 5 kailangan baka ginawa niya basta maaga siya umalis ako sa kanya. Sinabi naman sa kanya kung anong oras siya mag-umpisa mag-last meal Hindi ko na kasi natanong-tanong kahapon dahil alam niya naman na yun, matanda na siya Siyempre siya yung mag-umpisa ng oras ng fasting ay ng last meal niya, siya na nakakaalam nun. Pero kung alas 10 siya nag-last meal, mali yun. Pag alas 5 siya kukuhanan, mali. Dapat pagka alas 5, alas 8 ang last meal mo. Ganun ang alam ko, kailangan 10 hours Uliwan ko sa kanya, parang dinig ko kasi dumating ako ng gabi sa prayer meeting kami, dumating ako rito ng alas 9 parang uminom pa siya ng tubig Sabi niya, inala daw last meal niya yun, dapat alas 8 pa lang, kahit tubig hindi na siya iinom Baka sa pagkain din natuloy yun, sayang ang pagod niya. Bagay okay lang din yun kung sakaling magkamali siya. Niloob ng ama yun na gano'n mangyari kasi na-malate siya siguro ngayon kasi parang tingin ko parang mali kasi nga
Hindi ko rin alalayan kagabi kung ano yung tamang ano dahil nag-charge nga ako, dumating ako alas 9 na o 9:30 na. Hindi ko siya napagtatanong kung anong, kasi ako dating nagpapa-blood chem kaya kabisado ko eh. Ngayon pala naman siya magpapa-blood chem, ganun pala yun, di basta-basta binibigyan ng gamot sa high blood pagka ano, under 2 weeks ka muna palang obserbahan nun pagkatapos mo mag-blood chem. Kaya ako sa kondisyon ko nung kung matagal na akong high blood eh, ano pa lang ako, parang 40 plus pa lang ako, high blood na ako eh. Kaya siya ngayon lang talagang pagsasama ang ano ko sa kanya, talagang dati siyang low blood. Ewan ko ba't naging high blood siya, sabi niya sa pagod raw. Sabi ko sa kanya, hindi, maalat ka kasi magluto eh. Kasi pag nagluto siya maasin, maalat. Ako ang tabang ko magluto eh. Pag nagluto ako, lagi nagre-reklamo yun, ba't ang tabang-tabang raw. Ako kaya matabang ako magluto. Bukod sa sinasadya ko yun, tsaka talagang matabang ang panlasa ko. Pareho yun, kaya nag-combine yun. Sinasadya ko na, tapos ayoko pa ng maalat. Ewan ko naman kung ba't naman ako yun. Kaya ako, ang stroke ko hindi naman sa high blood eh. Na-stroke ako sa pagtaas naman ng sugar eh. O kaya naman, huwag niyong gagawin nyo. Baka sabihin naman nakikita, ay ganun pala yun. Kaya pala tumaas ang sugar niya kasi hindi siya mahilig sa maalat. Hiligan ko nga sa maalat para hindi ako mag-diabetic. Hindi naman ganun ha. Nagkataon lang yun, nakabuti rin sa akin yun kasi hindi ako nag-high blood masyado. Kasi sabi ng doktor sa akin, na-stroke ako, buti na lang daw hindi ako masyadong high blood. Kasi kung naging high blood at taon, kasi nag-combine pa yun, yun ang pinakadelikado raw. Talagang na-stroke ako sa sugar ko, tumaas ang sugar ko, hindi sa high blood ko. Kasi yung high blood ko, umaabot naman ako ng 140/90, gano'n lang. Tapos nung sa ngayon, nung siyempre pag high blood ka, pag lumabas ka ng sugar ka, pagda-diet ka na, di ba? Naapektuhan ngayon ng ano ko sa pagda-diet ko. Na-maintain ngayon, lagi na lang akong 110, 120/80, nanatili na ako sa ganun. Tapos hindi pa ako mahilig sa maalat. Kasi baka mamaya akalain ng iba, ay ganun pala, para hindi ma-high blood, kailangan maging mahilig ka sa maalat. Hindi po nagkataon lang po yun na nagkagaroon ng ano ko dahil hindi ako mahilig sa maalat talaga, kaya tapos talagang mataas ang sugar ko. Nagkataon lang po yun na kahit hindi ka mahilig sa maalat, talagang tumataas ang sugar nyo pagka may lahi kayo. May lahi kasi namin yun eh. Nakatulong lang sa akin yun na hindi ako mahilig sa maalat dahil hindi ako naging high blood. Kasi kung mataas na sugar mo tapos high blood ka pa, yun ang matindi. Sa akin ang nangyari sa akin, mataas lang ang sugar ko, hindi naman ako naging high blood kasi matabang ako magluto eh. Ewan ko ba't ganun, ayoko ng maalat, gusto ko may lasa lang, ayoko ng hindi sa pag misis ko, napansin ko talaga medyo maalat siya magluto. Tapos pag nag-adobo pa siya ng nag-adobo, mahilig pa siya sa tinutuyo, di ba? Pagka yung tinutuyo mo, kumakapit ang alat mo sa karne, mahilig siya sa ganun. Ako ayoko ng ganun, kapit na kapit ang lasa sa ano. Gusto ko ano lang, may sabaw ng konti, kaya matabang lang ang lasa. Pagka ako nagluto, sabi niya, ang tabang naman ito, ganun siya. Siguro kaya siya na high blood ngayon, tumaas ang BP niya, samantalang dati siya low blood Sana sa awa at tulong ng Diyos, maayos naman yung ayos naman na yung BP niya, buwaba naman na. Kaya lang, hindi pa siya pwede napunta kasi kami sa Manggahan, sa clinic sa Manggahan, sa doktor. Siya lang pala nagpunta. Hindi pala pa siya pwede bigyan ng gamot pagka ganun. Obserbahan muna siya 2 linggo. Ngayon nagpunta siya rin sa nagpa-blood chem. Hindi ko naalala yung kagabi kasi ako yung madalas parang nagtatanong ako, ano sabi sa'yo. Ang alam ko, pag alas 5 ka magpapa-blood chem, dapat alas 8 pa lang, last meal mo na yun eh. Ewan ko kung ano ginawa niya. Bahala na, Diyos na nakakaalam kung mamaliman siya, pabalikin para kung mamaliman siya, ulitin na lang. Hindi siya nagmamadali-madali, andito na ako, kasama niya ako. Kasi kahapon siguro medyo lito rin yun dahil hinihintay niya ako kasi kagabi nag-prayer meeting ako. Isa lang ang schedule namin kasi meron
may pulong ang buong distrito, kailangan lahat ng mga member, kapatid, magkita-kita. Usually kasi umaattend ako ng prayer meeting 7:30 ng umaga. Wala kasi ang oras po ng namin, samba namin ng prayer meeting pagka Miyerkules. Ang unang-una po 3:30 tapos 7:30. Lahat po wala yon. Alas 5 lang ng hapon lahat ginanap. Nakauwi na po ako mga alas 9 siguro. Tapos kinabukasan nga ngayon magpapa-blood chem naman siya. Hindi ko siya naalalayan na tanongin. Ganun kasi kung matanong ako, gusto ko perfecto yung pag dito kasi ko tatanungin ko ng tatanungin yun, anong oras ang sabi sa'yo? Malaman ko alas 5, alam ko pag alas 5 alas 8 pa lang last meal na dapat. Kagabi nung dumating ako mga 9:30 na uminom pa ng tubig Dapat matunog ka pa ng tubig, dapat kahit tubig wala yan. Parang ang naging last niya, mag-alas 10, yung inom niya ng tubig. Bahala na pag noon kung ano nangyari pag na-reject siya. Kasi minsan pwede rin naman yun kahit may nakain ka, dahil kung sana talaga walang laman ng tiyan mo. Yung high blood madali lang, hindi naman sa pagano, madali lang naman yung high blood, magbawas ka lang sa maalat at sa mamantika. Mahirap gamutin niya. Sa totoo lang, yung diabetic, kahit anong gawin mo, lumalabas talaga sa dugo mo yun kasi genes mo na yun kahit magbawas ka ng sugar o babago yun. Kagaya ngayon, almusal ko, tinapay na brown kailangan mo lang naman pag high blood ka, mag-diet ka bawasan mo kanin mo, iwasan mo magkakain ng mamantika, iwasan mo yung maalat. Mapapababa mo yun. Yung sugar ang hirap magpababa. Kailangan magda-diet ka na, magpapawis ka pa sa umaga, magpapawis ka pa sa hapon, ganun. Katakot-takot na sakripisyo pag sugar ang tumaas sa'yo. Ewan ko sana tama ang ginawa niya. Kung hindi, sayang ang effort. Kasi isipin mo, mula rito hanggang Gordon, wala pa kasi tayong general hospital dito, kaya doon nagre-repair si paghihingi ka ng tulong kay Mayor, doon lang ang nila, parang nila yung pinaka partner nila, kasi kaya pwede tutulungan ka pag kailangan sa Gordon. Kung sabi ko, bumiyahin lang tayo ng kapalit doon, libre ka. Ayaw niya. Kasi po meron sa mga hindi pa po nakakaalam, may libreng hospital po kasi yung MCGI sa Apalit. Kahit hindi po kayo membro, pwede po kayong pumunta ron, wala po pinipili doon. Gagamutin po kayo doon. Project po ng yun, yung kapatid na Kuya Daniel Razon. Noon pa po yun, nung nabubuhay pa po si Eli Soriano, inumpisahan niya na po itayo yun hanggang sa matapos na po. Ngayon, marami na po siyang project kagaya po ng La Verdad, yung libreng paaralan sa mga estudyanteng medyo kinakapos din, walang pambayad sa sa pang-tuition. Tatlong itlog ka po. Tatlong itlog. Nalalayuan siya sabi niya, subukan muna dito sa Gordon. Tumutulong naman yung nilapit niya kay Governor yung niya, medical request ng lab chem sa blood chem niya. Kasi sabi ko biyahe tayo ng Apalit.
para makatipid-tipid. Ang Mardi kasi ang inabot ito eh, ipin mo yun 4.9 daw kung dun sa ano, sa mga sa mga kuhanan po ng blood kit. Kasi ganun pala pag first time halos lahat, hindi kagaya doon sa doktor namin pinupuntahan, kung ano lang ang mahalaga yun lang ang nilalagay, at sa piraso lang. Pagkauna pala kailangan lahat ng chicken. Ako kasi ganun, nung parang pangatlo na lang at check na lang sa akin yung yung sugar, cholesterol, tsaka yung sa uric acid, yun na lang pagka sa una lahat checkan yun, pati yung sa kaya laki ng inaabot. Butit yung huling nagpatingin kami, ang request na lang ng doktor sa akin 4, yun na lang ang titingnan. Ang purpose lang nun para mabawasan yung iniinom kong gamot. Kung mababa na yung sugar mo, 2, 3, 4, 5, tsaka kung okay naman ang uric acid mo, tsaka yung creatinine mo, yun lang ang nanahalos ang anuhin. Two, 3, 4, 5. Hindi kagaya ng pagka sa first time na patingin mo pala lahat, check ka ng doktor. Kaya laki ng umaabot ng 4,000, kaya nilapit na yun kami kukuha ng 4,000 na yun dito sa tindahan niya. Hindi benta niya, mapupunta sa doktor lang. Ito mo ba malaglag yung barya? May meron pang barya, bali 64, 36 nakuha mo. Creamy white. Tsaka isa Joy maliit. Ano na? Twin pack creamy white. Ay, wala pa akong barya dyan, maaga pa. Ay! So guys, hanggang dito na muna. Kuya Raymond Vlog, keep safe, keep healthy. Always trust God. Salamat sa Diyos. Thank you for watching po. Kape tayo.